Good morning, brothers and sisters. I would like to reflect today on the person of the healer and also the disposition of those who were healed, the sick. I think we all need healing in many forms. We were born into this world to be wounded. We cannot avoid wounds. Ang mga bata sa ating pag-e-enjoy sa paglalaro, hindi natin maiiwasan at one point or the other na masasaktan tayo, na masusugatan tayo. At sabi nga nila, nung tayo ay bata, hindi tayo matututo gaya ng pagbibisikleta pag hindi ka masusugatan. But here comes the person of a healer. Hindi lahat ng healer ay galing sa Diyos. What is the very character of Jesus that makes Him really coming from God, that His healing ministry comes from God? He heals always in reference to His relationship with God. In the gospel of today, napakalinaw po, nagdasal muna siya. Pagkatapos niyang magdasal sa synagogue, He went out on the streets at makikita natin na yung kanyang paggagamot sa labas ng synagogue ay spill over nang galing doon sa kanyang karanasan sa pagdadasal. At halos lahat ng mga taong lumapit sa kanya na humihingi ng kagalingan ay kanyang ginamot. At pagkatapos po niyang gumamot, bumalik muli siya sa sinagog, nagdasal. Hanggang sa pumunta siya sa isang deserted place at kinausap ang kanyang ama sa kanyang pagdarasal. At pagkatapos noon, muli siyang nanggamot sa mga tao. I think this is what authenticates the healing of Jesus. Na ang kanyang paggamot sa mga tao ay nanggagaling sa kanyang ama, nanggagaling sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo ay may pagkakataon na binibigyan ng handog para pagalingin ng iba. Pero para matanggap natin ang handog na ito para pagalingin yung iba, marapat lamang na una kilalanin ng Diyos, palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya, at doon sa pagkilala at ugnayang namumuo sa Diyos, doon bubukal ang handog ng pagpapagali. Kaya nga sabi na Salmo Responsorio, "Here I am, Lord, I come to do your will." No wonder in the first reading of today, makikita natin na si Samuel ay tinatawag ng Diyos at pabalik-balik siya kay Eli. Pero eventually Eli told him, "Pag may tumawag sa iyo, huwag ka nang bumalik sa akin, sapagkat tingin ko ang Diyos ang tumatawag sa iyo." At nung tumawag uli ang Diyos sa kanya, ang sagot niya, "Here I am, Lord, your servant is listening. Tell me, what is it that you want me to do?" Sa tingin ko po, ito yung ating hamon ngayon. Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ko ngayon, ngayong araw? Kaya sisimulan ko ang araw ko sa pamamagitan ng pagsisimba. Bubuksan ko ang aking tainga, bubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, nang sa ganon, ang lahat ng gagawin ko pagkatapos ng misa ay manggagaling doon sa aking pakikinig sa iyo. The person of a healer, Jesus. In the gospel of today, gusto ko ring tignan yung pagkatao ng mga taong may sakit. Alam niyo po, pag ikaw ay may sakit, wala kang ibang iniisip kung hindi maibsan, mawala yung sakit mo. Kaya nga, may tendency pag tayo may sakit, there's a tendency to be selfish. Kasi ang gusto mong mangyari, kahit anong mangyari, basta mawala lang yung sakit mo. Kagabi, may mga kausap po akong mga
kaibigan, pagkatapos sabi, bakit kaya Father, yung mga kabataan ngayon, hindi na nagtatagal sa trabaho? Paki-explain nga. Eh, hindi ko naman ma-explain. Hindi ko naman alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Pero sabi ko, ang alam ko, marami na sa atin, hindi lamang kabataan, ang ayaw magtiis. Ang ayaw magtiis. Kadalasan pag may sakit, lagi-lagi natin paracetamol agad, pain reliever agad. Ayaw nating magtiis. Pero parang sinasabi rin sa atin ngayon, pwede ba pag may sakit din tayo, hindi agad-agad gumaling, may proseso. At minsan maganda rin na yakapin natin ang pagiging may sakit. Sapagkat mayroon doon sa pagiging may sakit, doon uusbong ang pagtitiis. At pag tayo ay matiisin, marahil maraming mga milagro ang pwedeng mangyari pag tayo ay marunong magtiis. And I think this is also perhaps one of God's message for us today. Hindi sa gusto niya tayo na magkasakit, hindi siya gusto niya tayong maghirap, pero at a certain point in our lives, baka naman pag tayo ay nagkasakit, bago tayo gumaling, namnamin mo muna, angkinin mo muna, yung taglay na marahil pwedeng ituro ng pagkakasakit nang sa ganon. Mas lalo tayong kakapit sa Diyos pag tayo'y gumaling. Mas lalo tayong mag-iingat pag tayo'y gumaling. Sa pagsisimula ng ating araw, nawa makilala natin ang Diyos at humangad tayo ng pagpapagaling mula kay Kristo na tunay na galing sa Diyos. Nang sa ganon, ang ating pagpapagaling, pagiging buo, ay totoong galing sa Diyos.